Ano yung gagawin mo kung nalugi ka sa negosyo mo? So, this video mga boss ay para sa mga computer business owner kagaya ko at sa mga negosyante mga boss na na-try nyong nalugi sa negosyo nyo. Tapos ngayon mga boss, hindi nyo alam kung ano yung gagawin mo next. 'Di ba? So, tapusin niyo po yung video na 'to mga boss dahil sure ako mga boss na meron kang makukuha dito. Yung pagkalugi talaga sa negosyo mga boss is inevitable talaga. Hindi mo 'yan maiiwasan. At 'yan yung isang aspeto sa pagninegosyo mga boss na ang masakit tanggapin 'no, kasi nagninegosyo ka na hindi mo alam kung gagana ba 'to, nagninegosyo ka na hindi mo alam, hindi ka sure kung magiging profitable ba 'to or hindi. And in this video mga boss, isi-share ko po sa inyo yung karanasan ko po diyan sa pagkalugi. So bago ang lahat mga boss, quick intro lang muna. I am Roddy Silvido and isa po akong computer business owner for 6 years. I am helping corporate clients and also sa mga negosyante in terms of their technology needs. Quick story mga boss no. Dati mga boss, na-try ko rin na malugi talaga. So, yung negosyo ko dati mga boss, if familiar kayo sa tinatawag na tire sealant, yung substance na nilalagay sa gulong ng motor, gulong ng bike, gulong ng sasakyan, kapag meron yang tire sealant, hindi ka madaling ma-flat sa daan. Ito mga boss, madalas nyo na itong nakikita sa paligid, no? Pero way back 2016, 2017, naging distributor po ako niyan. Pero bago ako naging distributor mga boss, naging ano lang ako niyan, naging reseller lang ako. So yung produkto pala namin dati mga boss is ano siya, powder base. So ngayon, yung nakikita nyo sa market ngayon is naka liquid base na siya or water base. Pero yung tinitinda namin dati is yung powder base. So meaning, powderize siya tapos ikaw na yung magmi-mix ng sealant tapos ikaw na yung maglalagay sa gulong. So yan yung produkto namin and super effective yan and ang dami ko pong naging customer dyan dati. So sa katunayan mga boss, naging reseller lang ako ng product na yan and then since na sobrang dami ko kasing nabibenta niyan everyday. Everyday dati, pinakamaliit na binta ko dati is nasa 30 bottles. And then, dumating sa punto na aabot siya sa mga 200 bottles, gano'n. Dahil diyan mga boss, dahil sa sobrang lakas kong magbenta niyan, so nakuha ko yung attention ng manufacturing talaga. So ngayon, kinontak niya ako and then nag-usap kami and then dun niya sinabi sa akin na gusto niyang makipag-partner sa akin. So, ang usapan namin mga boss, magfo-focus na lang siya sa manufacturing and then ako na bahala sa distribution. So, ginawa namin yun mga boss and so far, sobrang ganda talaga ng result dati. Kasi, imagine nyo mga boss, ang dami ko ng reseller dati kahit na reseller pa lang ako dati. So, yan kasi yung trip ko dati. Nationwide na yan, marami na akong reseller. So, nung naging distributor ako mga boss, nako, sobrang dami kong binta talaga. Everyday, ang daming kumukuha sa akin. Everyday, ang dami kong pinapaship. And one day mga boss, meron akong natuklasan na weakness sa business namin. Kasi, meron akong isang customer mga boss na based doon sa feedback niya, so far in terms of quality, sobrang ganda talaga ng quality. Matagal talagang ma-flat yung mga gulong. Ngayon, ang problema naman is doon sa experience ng mga customer. Kasi dahil sa powder base siya, it will take time talaga for the customer para ma-mix yung substance, ma-mix yung powder para maging malapot siya and then para mas madali siyang ipasok sa gulong. So yun yung naging hindrance namin dati and based doon mga boss nakita ko na kung saan papunta yung negosyo namin. So ayun, isang customer yun, nasundan pa ng another customer and then hanggang sa dumami sila na nagsabi sa amin no na sana maging ano siya, maging madali siyang ipasok sa gulong. So ayun, sinabihan ko na si partner ko dati, si manufacturer na sabi ko, boss, ito yung problem sa customer natin na nahirapan talaga sila na i-mix yung powder and then para mas madali yung napasok sa gulong. So, tinatanggap niya yung suggestion na yun pero sad to say, hindi niya napanindigan.
Kasi yung suggestion ko talaga sa kanya is, mas maganda sana kung meron tayong isang version wherein ano na siya, liquid base na siya or something na mas madali siyang ipasok sa gulong. Kasi yan yung pinakagusto talaga ng mga customer. So, ayun, actually nagtalo pa kami doon and then nag-away pa kami kasi ipinaglalaban ko talaga na kailangan naming mag-innovate. So, ayun mga boss, dumaan yung ilang araw, dumaan yung ilang buwan, nagpatuloy kami, tapos hindi namin yun sinunod yung signal na binigay sa amin ng customer na sana maging mas madali siya na ipasok doon sa gulong, sana maging liquid base siya para mas madali yung application. Merong isang araw mga boss na nagulat na lang kami na yung mga customer namin na hindi na sila bumalik sa amin. Yung iba nag-send ng video, sinabi nila na, "Boss, hindi na kami bumibili sa inyo kasi meron na kaming nakitang isang produkto galing sa China na wherein yung nakita namin na vision, yun na yung na-produce ng China mismo. Which is liquid base na siya, tapos meron ng magandang hose, tapos mas madali siyang i-apply sa gulong. So, yun na yung nangyari and parang domino effect siya kasi hindi na umorder ulit yung mga customer tapos yung mga dealers namin parang naglaylo na rin and then ayun parang nanghihinayang din sila kasi sobrang ganda talaga ng product, hindi lang talaga na-innovate. Nasira yung ano namin, partnership namin and nalugi yung business namin. So ayun lang, malungkot lang siya pakinggan kasi sobrang ganda talaga ng negosyo na yun. Sobrang ganda ng product and then hindi lang namin na panindigan hanggang sa dulo. So, yun lang talaga. So, pinaka-moral lesson na nakuha ko doon is makinig talaga tayo sa sinasabi or sinasuggest ng mga customer kasi based sa mga feedback nila, based sa mga sinasabi nila, doon tayo makakakuha talaga ng insights kung paano natin i-improve yung products and services natin. Okay, so ayun, yun yung sad part na nalugi kami. Ito yung ginawa ko pala para makabangon ako. Una mga boss is awareness. So, importante no sa atin bilang isang negosyante na aware tayo kung bakit tayo nalugi, saan tayo nalugi, at kung saan tayo pwedeng mag-improve, di ba? Yan yung number one, awareness. Pangalawa mga boss is kapag aware ka na sa nangyari sa iyo, susunod na yung ano, yung acceptance. Tanggap mo na nalugi ka talaga. Accepted mo na ganun talaga eh. Normal talaga yan sa negosyo na malulugi ka. So, mas madali kang maka-move on ngayon. Once na naka-move on ka na, accepted mo na yung kapalaran mo na nalugi ka na talaga. Number three is magsimula ka ulit. Okay, so sa number 3, yung ginawa ko is magsimula ka na related doon sa last mong negosyo. So ano yung ibig sabihin ko niyan? Yun kasi is nasa tar sealant business kami. So meaning to say, yung mga target client namin is mga motorista, mga riders, mga driver, ganon. So yung next na pinasok kong negosyo dati mga boss is meron akong keychain. Yan, nagbebenta ako ng mga keychain dati. Tapos meron din akong mga riders, accessories. Yan, yung mga bag, belt bag, meron ako niyan dati. Nagbebenta ako niyan. And ang dali ko lang nakabangon kasi yung next na business ko related kasi sa previous kong negosyo. So, kahit na nalugi ako doon dati, meron kasi akong idea kung paano gumalaw yung market doon, kung paano gumagalaw yung mga customer ko. Medyo may idea rin ako, may insight ako kung ano yung kadalasan na kailangan nila. Ayun na nakachamba ako sa keychain, tapos sa mga accessories, no? Na marami akong nabenta doon and somehow nakabawi rin. So yun yung tatlo na ginawa ko. Una is awareness lang, no? Importante yan na alam natin kung ano yung nangyayari. Pangalawa is acceptance. And then pangatlo is you have to start again. You have to try again. Okay lang na magkamali ka. Importante na huwag kang matakot na sumubok. Okay? So yun yung ginawa ko, bakit ako nakabangon. Ayun, so sinishare ko pala ito sa inyo ngayon mga boss. Dahil naniniwala talaga ako mga boss na sa pagninegosyo, normal lang talaga na malugi.
Pero alam nyo kung ano yung hindi normal. Hindi normal sa isang negosyante na wala kang ginawa para makabangon. Kasi tinawag na tayo na entrepreneur, tinawag na tayo na negosyante kasi iba yung pag-iisip natin compared sa ibang tao. Ngayon, kung ikaw nalugi ka na ngayon tapos nahirapan ka na makabangon, try mong isipin yung mga bagay na sinabi ko ngayon. Baka nandyan yung solusyon sa'yo. So, para sa akin na mga boss ha, normal lang talaga na malugi tayo. Pero at the end of the day, nalugi lang yung negosyo natin. Tayo bilang isang negosyante, hindi po yan ibig sabihin na naging failure tayo. Kasi ang problema mga boss, mayroong mga negosyante mga boss na na-trauma na no, sa pagninegosyo. Merong iba na sobrang takot na rin. Merong iba mga boss na siguro hindi nila matanggap na nalugi sila. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa talaga sila nakabangon. So, which is, it's very sad kasi naniniwala din ako mga boss na entrepreneurship talaga yung pag-asa ng bayan natin. Especially ngayon na sobrang lugmok ng bansang Pilipinas, no. So, kailangan natin yung bawat isa, especially sa mga negosyante diyan, 'wag po tayong matakot na sumubok ulit kasi gano'n talaga, eh, kaya gano'n yung buhay, wala tayong magagawa diyan. Pero importante natuto ka ngayon and then basta gawin mo 'yan, baunin mo 'yan na lesson na 'yan sa next mong venture and 'wag kang matakot na sumubok ulit. So, ayun lang mga boss. And then, if meron kang gustong topic na pag-usapan natin in the future, so please comment down below. I will make sure na mababasa ko yan and try natin na baka meron akong experience dyan, pwede natin yung pag-usapan. So, ayun lang mga boss. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. It's mga boss. Bye-bye!